Sa hilagang bahagi ng Atlantic at Arctic Ocean, may isang napakalaking isla na halos natatakpan ng yelo. Ito ang Greenland. Ito ang pinakamalaking isla sa mundo na hindi isang continent. Halos 4 times ang laki nito kumpara sa France. Pero kakaunti lamang ang nakatira rito. Pagsapit ng 2026, nasa humigit kumulang 57,000 lamang ang population ng Greenland at karamihan sa mga tao ay nakatira sa maliliit na towns sa baybayin. May simpleng dahilan kung bakit. Halos 80% ng Greenland kasi ay natatakpan ng napakakapal na ice sheet. Sa gitna ng isla, may mga lugar na halos puro yelo lamang ang makikita mo. Kaya ibang-iba rin ang paraan ng paglalakbay dito. May road sa loob ng mga town, pero walang highway na nagdudugtong sa mga pangunahing town ng Greenland. Kung gusto mong pumunta mula sa isang town papunta sa iba, kadalasan kailangan mong sumakay ng eroplano, helicopter o boat. Sa ilang lugar kapag winter, ginagamit din ng snowmobile at dog sled. Kaya kahit napakalaki ng Greenland, parang magkakahiwalay na maliliit na community ang mga tao sa kahabaan ng baybayin. Pero ang pinakaimportanteng bahagi ng Greenland ay nasa gitna mismo ng isla. At ito ang Greenland Ice Sheet. Sakop nito ang humigit kumulang 1.7 million square kilometers. At sa ilang bahagi, umaabot pa ng mahigit 3 kilometers ang kapal ng yelo. Hindi lang ito malaking bundok ng frozen water. Sa halip, patuloy din itong gumagalaw. Ang napakabigat na yelo din sa gitna ng Greenland ay dahan-dahang dumadaloy papunta sa mga gilid ng isla. At doon nabubuo ang malalaking glaciers. Ang glacier ay malaking bahagi ng yelo na mabagal na gumagalaw dahil sa sarili nitong bigat. Kapag umabot ang glacier sa dagat, maaring mabasag ang dulo nito. At ang mga malalaking tipak ng yelo na nabasag naman ang nagiging iceberg. May ilan na kasing laki ng malalaking buildings or higit pa. At bukod pa ay may mas malaking ambag din ang yelo ng Greenland sa mundo. Kapag kasi natutunaw ang yelong nasa lupa, dumadaloy ang tubig papunta sa dagat at nadadagdagan ang tubig sa world's oceans. Sa nakalipas na mga dekada, napakalaking dami ng yelo na ang nawawala sa Greenland bawat taon. Kaya naman isa na ngayon ang Greenland Ice Sheet sa pinakamalaking dahilan ng pagtaas ng global sea level. At dahil patuloy na umiinit ang klima, inaasahang magpapatuloy ang pagkawala ng yelo. Kung tuluyang matunaw ang buong Greenland Ice Sheet, isang prosesong hindi mangyayari ng biglaan, sapat ang tubig nito para itaas ang global sea level ng humigit kumulang 7 meters. At ang resulta nito ay maaring makaapekto sa mga coastal city na libo-libong kilometro ang layo. Pero hindi naman talaga puro yelo ang Greenland. Sa western coast nito matatagpuan ang pinakamalaking city at capital nito. At ito ang Nuuk. Pagsapit ng 2026, mahigit 20,000 tao ang nakatira sa Nuuk. Ibig sabihin, mahigit 1/3 ng buong population ng Greenland ay nasa capital area lamang. Dito makikita ang government offices, schools, shops, apartments, at iba pang bahagi ng modernong buhay. Pero maliit pa rin ang Nuuk kung ikukumpara sa karamihan ng capital cities sa mundo. Walang highway mula Nuuk papunta sa ibang town. Kapag natapos ang mga kalsada sa labas ng city, bundok at malawak na kalikasan na ang kasunod. May dagat naman sa harap. May matataas na bundok din sa paligid. At ilang minuto lamang mula sa mga bahay, maaari ka nang mapunta sa halos walang taong landscape. Isa rin sa madaling mapansin sa Greenland ang mga makukulay na bahay. Maraming bahay ang kulay red, blue, yellow at green. May dahilan kung bakit makukulay ang maraming bahay at buildings sa Greenland. Noong panahon ng Danish rule, gumagamit sila ng iba't ibang kulay para madaling malaman kung para saan ang isang building. Halimbawa, may mga kulay para sa government buildings, hospitals, shops at bahay ng mga workers. Mahalaga ito noon dahil kakaunti ang signs at madalas natatakpan ng snow o fog ang paligid. Kaya kahit malayo pa lang, mas madali nang malaman ng mga tao kung anong klaseng building ang nakikita nila. Kalaunan, naging bahagi na ng pagkakakilanlan ng mga town sa Greenland ang makukulay na bahay. Sa paglipas ng panahon, naging normal na bahagi na ng mga town sa Greenland ang makukulay na bahay. Malaki rin ang epekto ng panahon sa buhay ng mga tao rito. Kapag winter, napakaikli ng araw sa Nuuk. Sa mas hilagang bahagi ng Greenland, may mga lugar na ilang linggo o buwan na halos hindi sumisikat ang araw. Sa summer naman napakahaba ng liwanag. Ang Nuuk ay nasa south ng Arctic Circle kaya lumulubog pa rin ang araw doon. Pero sa pinakamahabang araw ng summer, napakaliwanag pa rin kahit gabi. Sa masilagang bahagi ng Greenland may tunay na midnight sun. Ibig sabihin may panahon na hindi lumulubog ang araw kahit hating gabi. Pero para maintindihan ng Greenland, hindi sapat na tingnan lamang ang yelo at modernong cities.
Kailangan ding balikan ng mga taong nabuhay rito bago pa magkaroon ng modernong Greenland. Makikita ang bahagi ng kwento nila sa Greenland National Museum sa Nuuk. Isa sa pinakamahalagang collections dito ay mula sa Qilakitsoq. Ang Qilakitsoq ay isang dating settlement sa Northwest Greenland. Noong 1972, natagpuan doon ang 2 libingan. Sa loob ay may 8 katawan, 6 na babae at 2 batang lalaki. Nailibing sila noong bandang 1475. Napakaganda ng pagkakapreserve ng ilan sa mga katawan dahil malamig at tuyo ang lugar. Hindi sila sinadyang gawing mummy tulad ng ginawa sa ancient Egypt. Natural na na-preserve ang kanilang katawan at damit dahil sa Arctic environment. Makikita pa rin ang balat, buhok at mga damit na gawa sa animal skin. Makikita rin ang napakadetalyadong pagtahi ng kanilang kasuotan. Mahalaga ang mga natagpuan sa Qilakitsoq dahil ipinapakita nila kung paano namuhay ang mga Inuit sa Greenland mahigit 500 years ago. Ang Inuit ang indigenous people na matagal nang naninirahan sa Arctic regions ng Greenland, Canada at Alaska. Ang mga ninuno ng karamihan sa modernong Greenlandic Inuit ay kabilang sa Thule culture na dumating sa Greenland ilang siglo bago ang mga taong natagpuan sa Qilakitsoq. Para mabuhay sa lugar na sobrang lamig, kailangan nilang gumawa ng damit na kayang pigilan ang pagkawala ng init. Kailangan nilang manghuli ng seal at iba pang hayop. Gumamit sila ng kayak at mas malalaking skin boat. At gumamit din sila ng dog sled para makapaglakbay sa frozen landscape. Hindi simpleng buhay yon. Isang maling desisyon sa panahon, pagkain o paglalakbay ay maaaring maging napakadelikado. Kaya maraming bahagi ng Inuit culture ang nabuo dahil sa pangangailangang mabuhay sa isa sa pinakamalamig na lugar sa mundo. At hanggang ngayon, makikita pa rin ang koneksyon na iyon sa Greenland. May smartphones, airports at modernong buildings na ngayon. Pero nakadepende pa rin ang maraming community sa dagat, panahon at yelo. At habang nagbabago ang klima, nagbabago rin ang mundong matagal nang naging tahanan ng mga tao rito. Dahil ang malaking yelo ng Greenland ay hindi lamang bahagi ng landscape. Ito rin ang nakakaapekto sa paraan ng paglalakbay, pangangaso, pagkain at buhay ng maraming tao. At habang mas mabilis itong nagbabago, mas malaking tanong ang lumalabas. Ano ang mangyayari sa Greenland kapag ang yelong humubog sa buhay dito sa loob ng libu-libong taon ay patuloy na lumiit? Kapag gusto mong makita ng malapitan ng malaking yelo ng Greenland, isa sa pinakamadaling puntahan ay ang Kangerlussuaq. Isa itong maliit na settlement sa Western Greenland. Noong World War II, gumawa ang United States ng airbase dito. Dahil mahaba ang runway nito, naging mahalagang airport ang Kangerlussuaq sa loob ng maraming taon. Pero may isa pang dahilan kung bakit special ang lugar. Mula sa Kangerlussuaq may gravel road na umaabot hanggang sa gilid ng Greenland ice sheet. Bihira ito sa Greenland. Dahil gaya ng napag-usapan natin, halos walang roads na nagdudugtong sa mga town. Pero dito pwede kang sumakay ng sasakyan mula sa settlement at makarating ng direkta sa napakalaking yelo sa loob ng isla. Sa dulo ng road ay isang lugar na kilala bilang Point 660. Dito matatapos ang lupa at magsisimula ang halos walang katapusang puting ice sheet. Pero hindi lamang tourists ang pumupunta sa ganitong bahagi ng Greenland. Napakahalaga rin ng ice sheet sa scientists. Nagbabarena sila ng malalim sa yelo para kumuha ng tinatawag na ice cores. Ang ice core ay mahabang piraso ng yelo na kinukuha mula sa ilalim. Habang mas lumalalim, mas matanda ang yelo. May maliliit na air bubbles na nakulong sa loob nito noong nabuo ang yelo. Kaya pwedeng pag-aralan ng scientists ang hangin mula sa napakatagal ng panahon. Nakikita nila kung gaano kainit o kalamig ang klima noon. Nakikita rin nila ang mga bakas ng dust, volcanic ash at ibang bagay na nahulog sa yelo. Sa madaling salita, parang natural na record ng dating klima ng Earth ang yelo ng Greenland. Malapit sa Kangerlussuaq ay makikita rin ang Russell Glacier. Bahagi ito ng yelong dumadaloy palabas mula sa malaking ice sheet. May bahagi ng glacier na nagtatapos sa isang ice wall na humigit kumulang 60 meters ang taas. At kahit mukhang hindi gumagalaw, patuloy na gumagalaw ang glacier. Kapag may malaking piraso ng yelo na bumagsak mula sa harapan nito, maririnig ang malakas na pagbitak at pagbagsak. Pero hindi puro yelo ang makikita sa paligid ng Kangerlussuaq. Isa rin ito sa magagandang lugar para makita ang Arctic wildlife. May musk ox. Malaking hayop ito na may napakakapal na balahibo para mabuhay sa matinding lamig. Mayroon ding reindeer o caribou na naghahanap ng halaman sa tundra. Ang tundra ay malamig na lupain na halos walang puno, pero may damo, maliliit na halaman, moss at lichen. Makikita rin dito ang Arctic fox. Sa summer, mas brown o gray ang balahibo nito para makihalo sa lupa at bato. Sa winter naman nagiging puti ang balahibo ng maraming Arctic fox para mahirap silang makita sa snow. Mahalaga ang ganitong pagbabago dahil sa Arctic,
Malaking advantage ang hindi madaling makita ng predator o ng hayop na hinahabol mo. Mula sa Kangelosuaq, maaari ring maglakbay patungo sa Sisimiut. Ang Sisimiut ang second largest city ng Greenland. Nasa coast ito north ng Arctic Circle. Matagal nang mahalaga rito ang fishing. Hanggang ngayon malaking bahagi pa rin ito ng trabaho at buhay ng mga residente. Makikita rin dito kung paano pinagsasama ng mga Greenlander ang modernong buhay at mga paraan ng pamumuhay na matagal nang ginagamit sa Arctic. May apartments, shops at modernong businesses. Pero meron pa ring fishing boats, hunting equipment, snowmobiles at dog sleds. Nagbabago lamang kung alin ang ginagamit depende sa season. May kilalang hiking route din sa pagitan ng Kangelosuaq at Sisimiut na tinatawag na Arctic Circle Trail. Umaabot ito ng humigit kumulang 160 kilometers. May ginawa na ring mahabang ATV track sa malaking bahagi ng route. Pero hindi pa ito katulad ng normal na highway na makikita sa ibang bansa. Rough terrain pa rin ang dadaanan. At karamihan ng Greenland ay wala pa ring road connection sa pagitan ng mga town. Kung gusto naman nating makita kung gaano kalaki ang kayang gawin ng gumagalaw na yelo, kailangan nating pumunta pa sa north. Dito matatagpuan ang Ilulissat. Ang ibig sabihin ng Ilulissat sa Greenlandic language ay icebergs at madaling maintindihan kung bakit iyon ang pangalan. Sa dagat sa harap ng town, napakaraming malalaking iceberg ang dumadaan. May mga iceberg na mas mataas pa kaysa sa maraming buildings. May maliliit naman na parang lumulutang na bundok ng yelo. Galing ang malaking bahagi ng mga ito sa Ilulissat Ice Fjord. So isa itong fjord na konektado sa isang napakalaking glacier na tinatawag na Sermekkojalik. Ang fjord ay mahaba at makitid na bahagi ng dagat na pumapasok sa pagitan ng mga bundok o matataas na lupa. At ang Sermekkojalik ang nagtutulak ng napakaraming yelo papunta rito. Isa ito sa pinakamabilis at pinaka-active na glaciers sa mundo. Sa ilang bahagi umaabot sa humigit kumulang 40 meters bawat araw ang galaw ng yelo. At bawat taon mahigit 35 cubic kilometers ng yelo ang maaring mabasag mula rito at mapunta sa dagat. Napakalaking dami niyan. Dahil dito parang tuloy-tuloy na factory ng iceberg ang glacier. Kapag umabot ang yelo sa dulo, nababasag ang malalaking bahagi nito. Ito ang tinatawag na calving. Kapag nangyari iyon, babagsak ang napakalaking yelo sa tubig at magiging bagong iceberg. Dahil sa laki at kahalagahan ng lugar, ginawang UNESCO World Heritage Site ang Ilulissat Ice Fjord noong 2004. Hindi lang dahil maganda ito, mahalaga rin ito sa scientific research. Matagal nang pinag-aaralan ng scientists ang glacier para makita kung paano gumagalaw ang yelo at kung paano ito nagbabago habang umiinit ang klima. At habang umaatras o bumibilis ang ilang bahagi ng glacier, nakakakuha ang scientists ng mas malinaw na larawan kung paano nawawalan ng yelo ang Greenland. Mahalaga ito dahil ang yelong nawawala sa lupa at napupunta sa dagat ay nakakadagdag sa global sea level. Kaya para sa mga taong nakatira sa Ilulissat, normal lamang ang makakita ng iceberg sa labas ng kanilang bahay. Pero para sa scientists, bawat pagbabago sa yelong yon ay may mas malaking ibig sabihin. Dahil ang nangyayari sa glacier sa isang maliit na town sa Greenland ay konektado sa pagtaas ng dagat sa ibang bahagi ng mundo. At habang patuloy nating sinusundan ang baybayin ng Greenland, mas makikita natin na hindi lamang yelo ang humuhubog sa lugar na ito. Ang dagat, panahon at mga hayop ay matagal nang nagdidikta kung saan maaring manirahan ng tao, paano sila maglalakbay at kung paano sila makakakuha ng pagkain. Pero ngayon habang mabilis na nagbabago ang Arctic, kailangan ding mag-adjust ng mga taong matagal nang natutong mabuhay kasama ang yelo. Ganun pa man, mula Ilulissat kumakalat ang malalaking iceberg papunta sa Disko Bay. Pero hindi lahat ng iceberg ay agad nakakalabas sa open sea. May bahagi sa bunganga ng Ilulissat Ice Fjord na mas mababaw ang tubig. Dahil napakalalim ng ilalim ng malalaking iceberg, may ilan na sumasayad sa seabed at pansamantalang naiipit. Kaya minsan, parang puno ng malalaking bundok ng yelo ang dagat. Habang natutunaw at nababasag ang mga iceberg, unti-unti silang nakakawala at inaanod palayo. Sa summer, hindi lang iceberg ang makikita sa Disko Bay. Dumarating din dito ang iba't ibang whale para kumain. Kabilang dito ang humpback, fin at minke whales. Maraming whale ang pumupunta sa Greenland tuwing summer dahil mas maraming pagkain sa malamig nitong tubig. Kumakain sila ng maliliit na isda at iba pang marine animals. Kaya para sa mga taong nakatira sa paligid ng Disko Bay, mahalaga ang dagat hindi lamang dahil maganda ito. Dito nanggagaling ang maraming pagkain at trabaho. Fishing at hunting ang matagal ng bahagi ng buhay sa regiyon. Habang nagpapatuloy tayo pahilaga,
Makikita naman ang isang maliit na town na tinatawag na Uumanak. Nasa isang isla ito, halos 600 kilometers north ng Arctic Circle. Ang pinakasikat na tanawin dito ay ang Uumanak Mountain. May dalawang malalaking tuktok ang bundok kaya parang hugis puso. Maging ang pangalang Uumanak ay konektado sa salitang Greenlandic para sa heart shape. Sa ibaba ng bundok ay makikita ang maliliit at makukulay na bahay. Fishing at hunting ay mahalaga pa rin sa maraming pamilya rito. At dahil napakalayo sa north ng Uumanak, sobrang laki ng pagbabago ng liwanag depende sa season. Sa summer may panahon na hindi lumulubog ang araw. Ito ang midnight sun, kahit hating gabi may araw pa rin. Sa winter naman kabaligtaran ng nangyayari. Napakaikli ng liwanag at mahaba ang gabi. Kapag malinaw ang langit, maaari ring makita ang northern lights. Makikita pa rin dito ang sled dogs. Mahalaga ang dog sled sa history at culture ng Northern Greenland. At ginagamit pa rin ito ng ilang hunters at residents sa mga lugar na natatakpan ng snow at yelo. Mula Uumanak, bumalik naman tayo sa paligid ng Ilulissat. Mga 80 kilometers north nito ay matatagpuan ang Ikip Sermia na mas kilala bilang Iki Glacier. Isa itong malaking glacier na umaabot hanggang sa dagat. Humigit kumulang 4 kilometers ang lapad ng harapan nito. At sa ilang bahagi, maaring umabot ng halos 200 meters ang taas ng ice front. Sa summer, madalas makarinig ng malakas na pagbitak mula sa glacier. Ibig sabihin, may bahagi ng yelo na gumagalaw o nababasag. At kapag malaking piraso ang bumagsak sa dagat, pwede itong gumawa ng malalakas na waves. Kaya kailangang manatili ang mga boat sa ligtas na distansya. Hindi biro ang calving. Kapag bumagsak ang napakalaking block ng yelo, napakaraming tubig ang biglang natutulak. At kahit mukhang tahimik ang glacier, patuloy itong gumagalaw. Ipinapakita ng Iki ang isang bagay na madaling makalimutan kapag tumitingin tayo sa larawan ng glacier. Hindi permanenteng nakatigil ang yelo. Patuloy itong dumadaloy, nababasag at nagbabago. Pero hindi lahat ng mahalagang kwento ng Greenland ay nasa north. Kung pupunta tayo sa southern Greenland, makikita naman natin ang Qaqortoq. Ito ang pinakamalaking town sa southern Greenland. Tulad ng ibang Greenlandic towns, makukulay ang mga bahay nito at nakapalibot ang dagat at Rocky Mountains. Pero may kakaiba sa Qaqortoq. May artwork na nakaukit mismo sa mga bato sa buong town. Tinatawag ang project na Stone and Man. Sinimulan ito noong 1990s ng Greenlandic artist na si Aka Hoek. Nag-imbita siya ng artists mula sa Greenland at ibang Nordic countries. Sa halip na gumawa lamang ng statues na ilalagay sa isang museum, inukit nila ang artwork direkta sa mga natural na bato at rock walls ng town. May mga muka, may whales, may mga hugis at symbols na konektado sa Greenlandic culture at nature. Ngayon nasa humigit kumulang 40 artworks ang makikita sa iba't ibang bahagi ng Qaqortoq. Kaya habang naglalakad ka sa normal na street, maaari kang biglang makakita ng mukha o hayop na nakaukit sa bato. Hindi kailangang pumasok sa museum para makita ang art. Bahagi na ito ng mismong town. At magandang halimbawa ang Qaqortoq ng isang bagay na makikita sa buong Greenland. Modernong lugar na ito. May airports, internet, schools, cars at modernong government. Pero hindi nito tuluyang iniwan ng culture na nabuo dahil sa dagat, yelo at matinding klima. At dito natin makikita ang tunay na dahilan kung bakit kakaiba ang Greenland. Hindi lamang dahil napakarami nitong yelo, hindi lamang dahil kakaunti ang tao, at hindi rin lamang dahil malayo ito sa karamihan ng malalaking city sa mundo. Ang kakaiba sa Greenland ay kung paano natutong mabuhay ang mga tao sa isang lugar kung saan hindi nila kontrolado ang kalikasan. Kailangan nilang sumunod sa panahon, sa dagat, sa yelo, at sa liwanag na nagbabago ng sobra depende sa season. Pero ngayon mismong environment na matagal nilang pinag-aralang pakibagayan ang mabilis na nagbabago. Umiinit ang Arctic, nawawalan ng yelo ang Greenland, nagbabago ang panahon ng sea ice, at maaaring maapektuhan nito ang hunting, fishing, transportation at iba pang bahagi ng buhay ng mga community. Kasabay nito, nagiging mas mahalaga rin ang Greenland sa ibang bahagi ng mundo. Pinag-aaralan ng scientists ang yelo nito para maintindihan ang climate ng Earth. Binabantayan ang pagkawala ng ice sheet dahil nakakaapekto ito sa global sea level. At habang nagbabago ang Arctic, mas tumataas din ang interest ng ibang bansa sa Greenland dahil sa location at natural resources nito. Kaya hindi na maaaring isipin ng Greenland bilang isang malayong isla na walang epekto sa ibang tao. Ang nangyayari rito ay konektado sa mas malaking pagbabago sa buong planeta. Sa loob ng libu-libong taon, natutunan ng mga tao sa Greenland kung paano mabuhay kasama ang yelo.
Ngayon ibang problema naman ang kailangan nilang harapin. Kailangan nilang matutong mabuhay habang mismong yelo ay nagbabago. At iyon marahil ang pinakamahalagang kwento ng Greenland ngayon. Hindi kung gaano kalamig o kalayo ang lugar, kundi kung ano ang mangyayari sa mga tao at sa buong mundo habang unti-unting nagbabago ang isa sa pinakamalaking yelong natitira sa Earth.